Good morning guys. So Merry Christmas po sa ating lahat. At dahil Christmas na Christmas ay pulang-pula din ang ating unit. For today's video nga guys ay meron tayo dito isang Ford Everest 2.2. So ang problema nga pala ito guys no ay low power yung concern ng ating customer. So ngayon hindi pa natin alam kung ano yung nagiging problema. Pero dito tayo sa loob no at ating titignan kung anong makikita natin dito sa dashboard. Kung may makikita na naman tayong sakit sa paningin. So dito i-start. At matapos nating i-start guys ay makikita nyo yung check engine. At dito matapos nating i-revolusyon ay meron siyang malakas na usok. So kaya ang gagawin natin ay ating tatawasin itong ating Ford Everest. Titignan natin kung anong trouble code ang lalabas guys no. At kung ano ang uunahin natin dito na mapusuan natin kung sino ang uunahin. Kaya gaya ng dati ay gamitan natin ng ating pantawas para malaman natin kung ano ang kanyang naging karamdaman. At dito nga may nasalubong tayong problem ng ABS pero hindi yan yung timing natin guys no. Hindi yan yung target natin. So bali dito tayo sa PCM no, antayin natin kung anong maging resulta. At dito ay may mga ibang module din na nag-aalboruto. Ayan, mayroong ibang PCM. Dito guys, makikita nyo na ang daming trouble code ng ating PCM. Ayan, 10. Ano-ano kaya ito no? Ang dami guys. Dami nito. So mauubos kaya natin to. Ayan, ang lumabas dito guys ay siyempre marami yan. Ang iba nadamay lang dyan no? So ang target natin dito, hanapin natin. Tingin ko nasa dulo yata yung ating target dito. Ayan, yung makikita nyo na turbocharger, boost, control, position sensor. So try natin siyang i-delete. Kung ano yung matitira. Kung ano yung matira ay yun ang ating titirahin. At dito guys, hindi tayo nagkamali no, ng hinala. Dahil sa yung matitira nga yung ating bibirahin. At yan na nga, ito na yung resulta. Ayan, yung turbocharger at meron pang iba. So unahin lang natin tong turbocharger no. Dahil sa tingin ko ay nandito yung malaking issue. At syempre bago natin gawin yung turbo, syempre gawin natin muna yung ating standard na galawan na tusok-tusukin muna natin yung mga fuses. Dahil sa pwede din itong pagmulan kung may fuse na putol. No? Kaya ganito talaga tayo mag-troubleshoot guys. Hindi tayo palundag-lundag agad. Hindi tayo magtuturo-turo agad. Kailangan muna natin i-testing itong ating mga fuse dito sa may engine bay. At syempre hindi lang yung fuse box natin, dito sa loob meron din naman, kaya kailangan nating i-check lahat para swabe naman yung ating daloy ng ating pagtutroubleshoot no. So kailangan natin patunayan na walang fuse na putol bago tayo pumunta sa pangalawang hakbang ng ating pagtutroubleshoot. Mahirap kasi magturo-turo agad tapos hindi mo pa ginawa ito no, na napakasimple lang naman talaga. At ito po talaga yung standard natin guys no. So matapos nating i-check yung fuse ay siyempre ang ating target for today ay siyempre yung ating turbocharger. Dahil sa may duda tayo na mechanical failure ang nangyari. So dito magbabaklas na tayo. Unahin natin itong alternator. Makalipas ang ilang minuto ay tanggal na po ang ating alternator. So tinignan natin no, yung harness ng ating boost actuator. Ayan, so wala man tayong nakikita na sugat-sugat na pwedeng mag-cause ng pag-a-alarm ng turbocharger no. So tinignan natin lahat ng harness ay goods na goods. Dahil sa may sinabi kasi ang ating pantawas na voltage reference. Kaya kami naigi nating tignan kung saan yung may damage na harness. So dito na-sure natin na wala talagang damage yung harness natin. Kaya hindi natin magdadalawang isip na tanggalin talaga itong buong turbocharger ng ating Ford Everest. Madali lang naman ito tanggalin guys no. Dahil sa maliliit lang naman ang kanyang mga tornilyo. Kaya hindi naman ganun kakunat. At ito guys yung nakita natin sa voltage reference na sinasabi, dito yan sa fan control no? Ayan, makikita nyo na talop-talop na talaga yung harness, magpang-abot na guys oh, yung mga wire no? Kaya posible ito yung sinasabi ng ating pantawas na voltage reference. So ang gagawin natin dito ay papalitan natin ng assembly na harness no? At makalipas ang ilang minuto ay tatanggalin na natin yung ating buong turbocharger. Dahil sa sigurado tayo na may makikita tayong problema dito no? Kailangan lang tiyaga-tiyagain ang pagtanggal nito nang sa ganon ay hindi madagdagan yung damage. Dahil sa sumasabit kasi guys yung linya ng langis no, sa ilalim. Kaya dito ay tinaga-tiyaga natin dukutin. So makalipas ang ilang minuto ay ito na guys, tuluyan nang natanggal ni Carryworks yung turbocharger. So tignan natin kung ano makikita natin dito no.
At dito, mailapag natin sa ating patungan. Ayan, makikita nyo guys na napakaliit na ng butas ng exhaust natin. At ang kapal na ng carbon. So ito yung gagawin natin, lilinisin natin to at overhauling natin to guys, no? So makikita nyo, napakakapal ng carbon, lumiit na yung butas ng ating exhaust. So bali guys, dito nga pala kanina sumasabit yung yung linya ng langis. Kaya nahirapan tayong tanggalin. So dito, kailangan natin buksan itong ating buong turbocharger para malinis natin ng maayos. At dito sinimulan na nating luwagan yung mga tornilyo nang sa ganun ay mabuksan na natin at maipakita ko sa inyo kung ano ang nangyari sa loob ng ating yung tinatawag na vane, yung bang nagbubukas sarado ng direksyon ng ating exhaust. So bali dun guys, may hinala tayo, no, dahil sa medyo malagkit yung linkage ng ating boost actuator. So dito pukpukin lang natin hanggang sa mabuksan para magkaalaman agad, no, kung ano yung makikita natin sa loob, kung talaga bang makapal ang dumi. So sikwat-sikwatin lang ng maigi at lalabas din yan, no. Ayan, so makikita natin guys na ito na yung loob ng ating turbocharger. At dito guys, papakita ko sa inyo kung bakit nag-alboroto yung ating turbo boost actuator, no? So bali ito yung kanyang linkage. So ilalapit ko sa inyo yung camera para makita natin. Ayan, makikita nyo yung dumi. Ito guys, yung linkage hindi na ganoon kaswabe, medyo malagkit na ng kaunti, Ayan, ginagalaw-galaw lang natin yan para ma-exercise. At makikita nyo dito na hindi siya totally close. Ayan, hindi ni maisarado ng ayos guys, no. Kaya tama ang duda natin na nandito yung nagiging problema ng ating turbocharger. So dahil wala man tayong nakikita na palitin, so ang gagawin natin dito ay lilinisin natin yan, no. So dapat gumalaw yan ng suabe. At ayan, makikita niyo yung carbon guys, ang kapal. So syempre, ayan, tatanggalin din natin yan para makahinga ng ayos yung ating turbo. At tatanggalin din natin yung harapan nito para malinis ng ayos. At yun na nga, patapos ang ilang oras ay malinis na guys. So ito na yung ating turbocharger after natin malinis. So tingnan natin yung linkage ay napakaswabe na guys, no. So totally sarado na siya at malaki na yung bukas. So makakahinga talaga to ng ayos. So magbabalik po siguro yung power nito, no. Ayan. So gagawin natin, aasimbolin lang natin to at ikakabit natin sa ating unit para matesting na natin, no. So ayan, ready na yan. At ito yung boost actuator natin, hindi natin pinalitan kasi okay pa yan, no. At makalipas nga ang ilang oras ay nandyan na po yung ating turbocharger, nakakabit na. Bali guys, ang susunod na gagawin natin dito ay yung leaking po ng ating engine oil dito sa valve cover gasket at saka sa injector seal. Ayan. So bali baha na guys, no, ng langis. So gagawin natin ay papalitan natin to ng brand new at original spare parts ng Ford. At isunod na rin natin yung EGR dahil may duda tayo na yung EGR nito dahil doon sa carbon sa exhaust ay nadamay ang EGR, no, sa dumi. Pero due na talaga for cleaning ito dahil medyo mahaba-haba na yung kanyang mileage, kaya ipe-perform natin, no, yung kanyang preventive maintenance sa ating exhaust and intake system. At makalipas din ang ilang oras ay nabaklas na natin yung ating intake manifold. So isusunod natin yung EGR at saka yung takip ng ating cylinder head or valve cover gasket. So siyempre tanggalin muna natin yung ating injector na may kasamang marking para hindi malito yung pagbalik natin, no. So medyo may isang injector lang dito na medyo pasaway pero hindi naman ganoon kalala. So ayan, makikita nyo guys, kadumi-dumi na. So wala tayong problema sa injector at wala tayong nakikitang problema din sa injector kundi itong tagas lang guys, no. Ayan, makapal, ayan, malalim, Kaya papalitan talaga natin to ng panibagong injector seal at valve cover gasket. So ayan, so tanggalin lang natin yan. At kailangan tanggalin yung cowl top nito, no, para mabunot yung injector pore. At ito na nga, natanggalan natin yung ating kailangan linisin. Makikita nyo guys yung intake kung gaano kakapal yung carbon. So kaya pala talaga siguro nag-alboroto itong ating sasakyan dahil napakadumi na. Hindi na siya makahinga ng ayos. So yan, linisin lang natin lahat yan. Ayan, ang kapal guys, makikita nyo na wala ng butas na tumatagos galing sa ating exhaust papuntang intake. At yan lahat ay ibabalik natin ng malinis. At dito yan yung papalitan natin, no. So injector seal na 4 at isang valve cover gasket. So bali isinali na natin, makalipas lang ang isang araw mahigit ay ito na guys.
yung makapal na carbon ay titigan yung maigi ay wala na. Naalis na natin pati yung kaloob-looban. Ayan, nakuskus na natin ng maayos kaya malinis na. At syempre aasimpulin na natin yan guys dahil sa malinis na silang lahat para matesting natin kung umubra ba yung ating pinaghihinalaan na karamdaman ng ating unit. At ito malinis na rin at bago na yung gasket. Ayan, ito na yung ating pinagpalitan. So syempre guys, nag-alarm din yung glow plug. Ang sinasabi doon ay circuit open kaya palitan na rin natin ng original na glow plug, no? Medyo may kamahalan nga lang ang parts ng Ford. Pero ayan, matapos ang ilang minuto ay nakakabit na lahat. So kumpleto na siya guys. Pwede na natin itong testingin para malaman natin kung okay na ba talaga itong ating ginawang Ford Everest. At dito dahil sa may problema yung harness natin na pang fan control, so syempre ipalitan natin to ng brand new na harness lang guys, no? May nabibili naman kahit hindi original. Basta wag lang natin ibalik itong ating lumang harness. So papalitan natin to ng bago. Ito ay nabili lang natin sa Shopee dahil wala mang mabili sa original kaya ito, ayan. So pareho guys, no? Pareho ang sukat, pareho itsura ng sakit. Kaya ikakabit na natin to para matapos na ang ating unit. So ito na ay siya. Sige na, i-start. At dito tayo sa loob, tignan natin kung nandyan pa. So ayan, makikita nyo guys na andyan pa yung check engine. So ang gagawin natin, aalisin natin yan. Gagamitan natin ng ating mahiwagang pantawas, no? So carry works, pasok. So ayan guys, no? So natapos na nating buuin yung ating Ford Everest. So makikita natin dito, ayan, check engine. So ang gagawin natin dito, i-scan lang natin to or gamitan natin na pantawas, makita natin kung ano itong nag-alarm at kung meron pa ba siyang iniindang karamdaman, no? So check natin dito sa ating pantawas. Antayin lang natin na mag-loading siya para ayan, so lumabas na yung kanyang model. So yes lang tayo ng yes, huwag tayong mag-no. At dito antayin natin mapuno yung percentage para malaman natin kung ano yung nakailaw, no? Titignan natin kung nandoon pa rin yung dating trouble code, yung sa turbocharger at saka yung ibang nadamay. At dito naging 9, yung 10 trouble codes ay naging 9 na lang, no? So titignan natin to, baka ito pa rin yung mga dating code, no? So antayin lang natin, ayan 100% na. Dito ay lumalabas. Tingnan natin yung PCM dahil nandun yung ating pinaka main target. So andyan pa rin yung luma na trouble code. Pero ang gagawin natin dito ay syempre, gagawin natin dito ay i-clear DTC natin siya guys, no? So tignan natin kung anong mangyayari. So yun, nawala na yung PCM trouble code. So makikita natin dito na wala na rin yung check engine guys. Kaya subukan nating RPM, no? So yun. At dito guys, kapag ganitong sitwasyon at isinasara na ni Carrier Works yung ating hood, alam niyo na po ang kasunod na gagawin niya. So syempre, road test tayo para malaman natin kung nandun pa kaya yung nagiging problema. So let's go.
So ayan guys, good morning. So andito tayo ngayon sa kalsada at niro-road test po natin yung ating Ford Everest. Mapapansin nyo, naka-face mask si Carry Works. Dahil sa hindi natin gusto yung amoy ng loob, kaya nag-face mask na lang tayo, no? So ayaw ko na sabihin kung anong meron dito sa loob. Ang importante ay ma-road test natin ngayon itong unit natin at mawala na yung dating problema na low power at nag-uusok-usok ng puti. So baling ginawa natin dito guys ay nag-cleaning tayo ng turbo, no, dahil nanglalagkit na po yung kanyang vein doon sa may exhaust. Dahil sa dumi na po ng intake, kaya hindi na makalusot yung exhaust na ibabalik sana sa intake manifold, no. So ginawa natin, in-overhaul natin yung turbo at nilinis natin lahat ng intake system, pati po yung EGR, dahil nagkaroon nga siya ng 10 trouble code. Ang Ford kasi kailangan mong, pag meron siyang dinaramdam ay kailangan mo agad siyang pansinin, no? Gawa ng paraan, gawa ng lunas, para hindi dumami yung kanyang demand. Kaya minsan maraming mekaniko ang takot sa Ford dahil sa hindi pa nila makuha-kuha yung yung kaartehan ng brand na ito. So ngayon niro-road test natin. Nakailang kilometers na rin tayo. So far so good naman, wala namang check engine. So pakita ko sa inyo yung dashboard. So ayan guys, ayan, malinis po yung dashboard natin, wala na yung check engine. At ramdam natin ang power guys, no, na napakalakas niya ngayon barangkada, oh. Ang laki ng pinagkaiba, parang para siyang high blood na kabayo. Kunting tapak mo lang talagang naghahamon ng power. So after natin mag road test ng about 40 kilometers guys, no. So far so good. Wala na tayong nararamdamang problema. So okay na ito guys. Pasado na ito sa ating standard na pagte-test drive. So hanggang dito na lang muna guys. Tapusin ko na yung video. Sana may natutunan kayo sa ating panibagong episode pagdating sa paggagawa ng sasakyan, no? So salamat po muli sa inyong panonood. Muli po inyong lingkod, Carry Works.